And we'll admit someone. Okay, so we'll continue our discussions on the book of James. What a wonderful book. A book that will really challenge tayong lahat. Talaga pong hahamunin tayo na magbago, sumunod, at talagang i-accept ang mga tinuturo nito. Napakaganda po. Lalo na ngayon, compelling po ang sinasabi sa atin tungkol sa subject na ito. Okay, let's share the screen. Hope you also have your Bibles to check, make it a reference sa ating pong binabasa. And again, everyone is free to ask questions, interject, interrupt. That's okay. If you're not clear on something, you want to add something, you want to clarify something, even ask question. Okay na okay po yan. Okay. When we started this is now the 4th series. Last week, we learned na the previous week, we learned that God is not the source of temptation. Each one is tempted when they are dragged away by their own evil desire. And last week, we established that every good and perfect gift is from above. So walang binibigay ang Diyos, walang nanggagaling sa langit na ikasasama, ikapapahamak natin, lalong-lalo na yung mga bagay na pinapagawa niya, ang salita niya will never go wrong. Maaaring magkaroon tayo ng difficulties, but it will be we will be richly rewarded at the end, and we will be vindicated sa ating pong paghihirap. So every good and perfect gift is from above. Tinatanggap na natin ngayon God's presence, God's mercy, God's grace, forgiveness, love, at marami pang naka-reserve sa atin sa langit. Okay? He is a God who never changes nor cast a shifting shadow. So hindi siya ay Diyos ng liwanag. All He gives us are those things na maliwanag at tayo mananatili sa liwanag. Okay, so tonight we'll discuss as the fourth chapter, fourth part ng ating pong Book of James ay tungkol sa galit, anger, poot, wrath, indignation, kung ano man ang maging term na. Lahat tayo mayroong problema dito sa areang to. At nagkaroon tayo ng patinding pagsubok. We're recipient of anger. Nakatanggap tayo, na-experience natin ng poot, ang galit ng iba. Mga kapwa natin, galing pa rin sa pamilya, sa mga kaibigan, workmates, schoolmates, lahat po yan natikman natin, nakita natin, naobserbahan natin ang galit, ang poot, ang rage. Yung matinding talagang galit ng tao, nakita natin yan. Marami tayong napapanood sa balita, sa YouTube, sa mga social media. Marami po talagang bumabagsak yan sa area yan. Kasi nga, ang galit ay isang emotions na ibinigay sa atin ng Panginoon para gamitin natin sa magandang paraan. Pero ginagamit yan ng kaaway, ginagamit yan ng ating kahinaan, ng ating sinful nature na lalo pa tayong magkasala. It's a God-given emotion, but that should be used for His glory or for parang lalo palaganak pa ang righteousness. Okay? Tayo natin ngayong gabi. So we'll have 3 verses. Okay. Ang sabi, my dear brothers and sisters. Remember po, James ay isinulat, ibinigay, unang pinabasa sa mga Kristiyano na, mga believers, mga Jews, mga believers noon. So, kaya nga maganda ang tawag, my dear brothers and sisters. Despite that, maraming tinuturo si James, which was done to them. And also, ito po ay applicable sa atin. Lahat na nakasulat sa Bible is for our corrections, for our
teachings and for our righteousness. So sabi, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you. Hihimayin natin to. Hihimayin natin maigi. Mga kapatid, sabi, tandaan niyo raw to, or mark this, or tanggapin niyo itong maiging-maigi. Sabi, everyone, ilan po, alagyan natin ng emphasis. Ang sabi dito, everyone. So this is an area that is challenging everyone, believers and unbelievers. So tayong mga Kristiyano, dapat mas attentive tayo dito sa tinuturo nito. We should be quick to listen, we should be slow to speak, and slow to become angry. Kung quick to listen tayo at slow to speak, ang resulta niyan, siguradong resulta niyan, magiging mapagpigil tayo sa galit or slow to become angry. Because human anger does not produce the righteousness that God desires. Okay, so lahat, wala pong exempted. Lahat yan ay nadatapa, babae, lalaki, matanda, o bata, anumang nasyon, anumang citizen. Okay, so what does it mean should be quick to listen? So quick to listen po ay hindi lamang ikaw ay handang makinig, kung hindi meron kang attentiveness o meron kang readiness to listen. Kasi minsan handa tayong makinig on our own free time, on our own convenience. So, I will listen to you kung may oras na ako, o bukas na, o saka na, kung magaang na ang pakiramdam ko, na kung nakapahinga na ako. Everyone should be quick to listen. Yun ay kung kailangan promptly. Kung merong sitwasyon, merong tanong, merong pag-aalitan, kailangan handa tayong makinig. Yun ang unang-unang step para maiwasan ang galit. At bago tayo magsalita, again, it's listen before speaking. So, quick to listen, slow to speak. Okay, parang ano yan matalinhaga na binibigay sa atin. Ready tayo? Prompt tayong makinig. Kung kailangan, ngayon na, isang tabi natin ang ginagawa natin, ibaba natin ang hawak natin, ihinto natin ang patayin muna natin ang computer, patayin natin ang telepono, isang tabi yan at pakinggan natin, lalong-lalo na sa pamilya natin, sa loob ng bahay, ang ating esposo, ang mga anak, even parents, even anyone na kailangan natin pakinggan. So everyone, you and I are being commanded, being asked, being ordered, talagang being charged by God through the scripture to be quick to listen and slow to speak. Tingnan natin sa Tagalog to. Just clear this. And tingnan namin natin sa Tagalog. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat. Okay? Dapat. Hindi pakiusap yan. Dapat. Sabihin, it must happen. It should happen. It should be applied. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan sa pananalita. At huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. Yon, dahan-dahan sa pananalita. Okay? So let's dissect this slowly. My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak,
and slow to become angry. So makikita na natin, verse 19 pa lang ay sinasabi na kung bakit, ano ang gagawin, at ipinapakita na rin ang magiging resulta. Maraming mababawasan away. Maraming mababawasan ang pag-iinit ng ulo. Maraming mga relationship ang hindi masisira. Kung tayo po ay handang makinig muna bago mag-react, bago uminit ang ulo, bago magtanong, bago magsalita. Okay, bago maghusga. Okay, yan ay kung hindi natin pinapakinggan muna. Ang sitwasyon kasi sa atin mga tao, tayo po ay limited ang ating pong kaalaman. Hindi natin nakikita, hindi nakakarating sa atin ang buong information hanggang hindi natin tinatanong or binibigyan natin ng pagkakataon ang kapwa natin na magsalita. Minsan nga, we judge based on observation, wrong assumption, kung ano lang nakita natin. But James is reminding us, don't do this. Don't speak. Huwag ka muna magsalita. Huwag ka muna mag-react. At huwag ka muna magalit. Okay? Because human anger does not produce the righteousness God desires. So, ito po, may sinasabi sa atin ng verse 20. Madalas kasi, nagagalit tayo kasi gusto nating korekin ang kapwa natin or we're not agreement. Doon sa sinabi niya, sa ginawa niya, sa offense na ginawa niya laban sa atin. So gusto natin siyang itama, gusto natin siyang disiplinahin, gusto natin siyang gumawa ng nararapat. Iwasto niya yung nasira niya, perwisyo niya, gawa niya ng paraan, gumawa siya ng restitution, magbayad siya. Okay? So, kung yun ang hinihintay natin magiging resulta, lalong-lalo na po na maitama natin o mabago natin ang kapwa natin, meron pong sinasabi sa atin ng verse 20, dalawang sinasabi niya. Sabi, human anger does not produce the righteousness that God desires. Kung gusto mo na magbago ang kapwa mo at gagawin mong paraan ay ang galit, ang init ng ulo, magbago ka. Huwag mo nang gawin uli yan. Magsisi ka. Gawin mo to doon. So gusto mong siya ay gumawa ng mabuti. Okay? But you cannot change people. Hindi mo mababago, maaring panandalian ang kanyang gagawin o ang kanyang paghinto. Pero God is the only one who can change people's heart. Kasi nga, ang karamihan daw, nabasa natin, karamihan ng poot, ng galit, ng mga kasalanan na nanggagaling sa puso. You and I have no capacity, have no power to change people's heart. It's only God. That's why we need to be slow in speaking. Listen to God's direction. Listen to the Word. So kasama po yun sa pakikinig. Listen to the Word. So habang pinapakinggan natin ang Word, sa pamamagitan ng pagbabasa natin, listening to preachings and teachings like Bible studies, we will grow in the knowledge and in wisdom from above. Okay? So, dapat maiintindihan natin ng Diyos lamang ang makakapagbago. We can only prompt, we can only help, we can only assist, we can only be the tool. But God is the ultimate person who can change people's heart. Kaya kung gusto mong maging righteous ang kapwa mo, kahit anong init ng ulo mo, you cannot produce the righteousness from that person that God desires. Yung gusto ng Diyos na kabutihan ay hindi magbubunga kung gagamitin ang galit mo. Sabi dito human anger. Galit ng tao. So leave it to God. Pray to God. Kung ang kagalit natin ay ayaw magbago, dinisplay mo na ang galit mo, wala ring naging resulta, wala ring naging bunga, then leave it to God. Ask God to change that person. And it will produce the righteousness that God desires.
So we cannot produce righteousness sa ating pong emotion, sa ating galit. Meron po kayong question? Meron po kayong, may question po kayo? Okay po. Nagganyan lang. Nakabukas po ang mic. Human anger does not produce righteousness that God desires. So tandaan po natin yan. Ang galit po at ang galit ko ay hindi makakapagbago ng puso ng tao. Maaring mahinto ang mainit na sitwasyon. Panandalian lamang. Pero yung taong yun ay gagawin at babalik pa rin sa kanyang dating gawa. Dahil kailangan ang puso niya ay mabago. So your anger, my anger, cannot produce the righteousness from that person. The righteousness that God desires. Okay? Second meaning po nito, yung galit mo ay hindi magdudulot ng kabutihan. Human anger will produce sin. Magmumultiply pa yung kasalanan, it will not produce the righteousness in you. Talagang matcha-challenge ang iyong kabutihan. Ang kabutihan binigay sa iyo ng Diyos kasi nga ang paiiralin mo ay human anger. Let the Holy Spirit guide you. Let the Holy Spirit help you. Let the Word of God ay talagang kontrolin muna ang temper mo. Okay? That's why we need to listen first and then slow to speak and then slow to become angry. So, tandaan po natin, hindi pinapangaral ng Biblia ang lahat ng galit ay kasalanan. Hindi po, kasi nga binigay sa atin ng Diyos yan eh. Ang lahat ng galing sa Diyos ay kaloob sa atin. Ibig sabihin, it's every good and perfect gift is from above. Binigay niya sa atin yon dahil kailangan natin yon para sa ating pong paglakad, sa ating pong pagiging Kristiyano. Yes, kailangan natin minsan ang i-apply ang righteous anger. So makikita po natin, even Jesus Christ displayed anger so many times, so many instances. And nakalagay din sa Biblia na ang Diyos ay galit. God displayed His anger and He is now continuously displaying His anger over unrighteousness, over sins that is being committed every second in this world na nakikita niya, naoobserbahan niya, alam na alam niya. Okay? So, anger is not always a sin. Hindi. Pero, ito po ang duty natin. As Christians, you and I have the obligation, have the duty to use anger the right way. At iwasan na ang galit natin, ang puot natin ay mauwi sa kasalanan. Yun ang iwasan natin. Pwede kang magalit kung nararapat, kung kailangan. Pero huwag mong pababayaan na yung galit ay mauwi sa kasalanan. Okay, tignan natin ang Ephesians. Kasi sabi dito, in your anger, do not sin. Di ba? Hindi sinabing do not be angry. Ang sabi, in your anger or when you are angry, or be angry. Sabi pa nga sa King James, be angry and sin not. Sabi. So ito namang translation ito, in your anger, sabihin, pwede ka magalit, but do not sin. Do not cause. Do not let your anger turn into sin. Okay? So isang paraan na sinasabi para wag mangyari yon ay sabi, do not let the sun go down while you are still angry. Do not give the devil a foothold. Okay. So ito po ay naging mahirap, naging challenging. Talagang it's a great test for everyone kasi nga maling context, maling application. So let us make this clear. Hindi sinabi na do not let the sun go down while you're still angry, ibig sabihin, bago lumubog ang araw, literal, bago maggabi ay kailangan magkasundo na kayo, kailangan mawala na yung galit mo, kailangan hindi na mainit ang ulo mo.
Well, kung yun ay kaya mong gawin, kung yun ay posible, literally, kung kaya mong gawin yon, then well and good na makipag-ayos ka na, makipagkasundo ka na, ano ka na, be humble, to mag-umpisa ka ng reconciliation, o kahit hindi mo kasalanan, magpatawaran na. Okay? So, kung yun ang ano natin na kailangan gawin natin yung bago dumilim, ay talagang challenging nga. Kasi hindi naman talaga yun ang literal na pinapagawa sa atin. Okay, let me explain po. Ang sinabi, huwag mong paaabuti ng gabi. Ang sa Biblia po, ang tinuturo, ang nire-relate po ang darkness, gabi, dilim, sa kasalanan. Di ba pag sinasabi ng Bible, do not walk in darkness or you are children of the light. Don't work in the dark. You are no longer children of the dark. Or sabi, have nothing to do with the fruitless works of darkness. Yun, basta darkness po, ina-associate o synonym ng kasalanan. So, ang ibig sabihin nito, it's not literal na dilim, gabi. Huwag mong paaabutin, huwag mong patatagalin ang kasalanan mo na ito ay hahantong na aabot na ng dilim. Ang ibig sabihin, aabot na ito or aabot na ito sa kasalanan. Huwag mong pababayaan na ang galit mo ay mauwi sa kasalanan dahil matagal. Huwag mo dapat patagalin. Okay? Lalo na ang selfish anger. Okay? So, yan makikita natin, do everything na mag-reconcile ka agad, magpatawaran ka agad, to humbly speak to the person. Lalo na ang esposo sa pamilya, madaling gawin to kasi nga kasama mo sa bahay. You can speak to that person anytime. Kasama mo. So do not be challenged kung nag-away kayo ng 4 o'clock, 5 o'clock, o mag-aalas 6 na, o magdidilim na, and then you feel condemned, wrong guilt, wrong condemnation, matutulog ka o inabot na ng gabi na hindi pa kayo nagkakasundo. It's not so. Sometimes po, it is necessary for magkaroon muna ng withdrawal or yung muna kayo, there's a space. Bigyan mo muna ng space. Bayaan mo munang lumamig ang ulo niya. Bayaan mo muna makapag-isip-isip siya. Okay? Sometimes nga, kung gabi na nangyari yon o maggagabi na, then you have to give time for people to be healed, to dwell, to think, to reconsider. Okay? Kung aapurahin mo, magbati na tayo, dali. Magbati na tayo, kailangan mag-usap tayo, kailangan magkamayan na tayo kasi magdidilim na. Ano mangyayari? Nagkamay nga kayo, nagkasundo kayo, pero hindi niyo muna naisip maigi, hindi kayo nakapag-dwell, hindi kayo nakapag-muni-muni, inapuran nyo for the sake of shake hands at nagkasundo na kayo. Okay? So yun po ang kailangan natin. Huwag kayong mag-alala na abutin kayo ng gabi o kahit matulog na kayo, sometimes it's necessary na magpahinga muna. Tsaka na niyo ituloy ang usapan, ang discussion kinabukasan pag kayo nakatulog na. So, again po, it's not a literally command na pinapaayos lahat, alisin mo na ang galit mo bago dumilim. Kasi sometimes you have to pairalin mo yung galit mo para nga matuto yung taong nagkamali, lalong-lalo na ang anak. Kasi kung aamuin mo kagad, hindi matututo ang anak, hindi magkakaroon siya ng disiplina. Okay? So, I hope everyone understand this. Do not let the sun go down. It's not literal. Ibig sabihin, wag mong patagalin ng matagal ang iyong galit na ito ay mapunta na sa kadiliman or mapunta na sa kasalanan.
Kasi pag tumagal ang galit, yun ay magiging kasalanan na. Kasi there's no forgiveness. There's going to be bitterness. There's going to be hatred. Okay? Kaya nga ang sabi sa verse 27, do not give the devil a foothold. Pag pinatagal mo yon, napunta sa dilim o napunta sa kasalanan, then papasok ang gawain ng kaaway. Nagkakaroon ng mas malaking opportunity ang demonyo na pareho kayong pag-awayin pa at pareho kayong gumawa pa, madagdagan ang kasalanan. That is giving the devil a foothold o giving the enemy, the devil, more opportunity to cause you to sin, to tempt you more. So wag natin bibigyan ng kaaway ang demonyo ng more opportunity by fixing it as soon as possible. Okay? Yun ay pag nakita na natin naintindihan na nagkaroon na ng lesson at nagkaroon na siya ng pagwawasto sa ginawa niya. So meron po tayong question dito sa sa ating pong chat section. How do we deal with a partner who is always angry? So ang isang taong laging galit ay hindi mo talaga mababago yan. May diferensya talaga yan. Either na ang puso niya ay balot ng poot, balot ng negativity, balot na ano yan, puro condemnation. So kailangan ng taong yan, babago muna ang puso niya. Or, baka ikaw ang dahilan. Kaya lagi siyang mainit ang ulo. Meron kang hindi ginagawang dapat mong gawin. Mga pangako, mga responsibilidad, yung mga share mong gawain sa bahay. Okay? Yung mga tungkulin mo. Okay? Baka kaya siya galit, laging galit ay dahil ikaw naman ay irresponsible, hindi ka maasahan, ikaw ay laging walang naidudulot ay naitutulong sa bahay. Okay? So, dapat pag-usapan, dapat alamin lagi bakit siya laging galit. Maaaring meron siyang itinitago, ikinikimkim na bitterness, unforgiveness, merong unconfessed sins, merong umiiral na kasalanan na itinabi nyo lamang at hindi nyo na pag-usapan. That could be the reason why a partner is always angry. At ito pa, wala kay Kristo. Either you or siya. Kailangan natin ang mabago ang puso natin. We need a new heart from God. And God promises to change our heart from a stony heart into a heart of flesh. Yan ay pag sinurrender natin ang buhay natin sa Panginoon. Bibigyan niya tayo ng bagong spirito at palalambutin niya ang ating puso. That's one of the fruits of being born again. A new person. Yung dating punong-puno ng galit ay mapupuno ng peace, ng gentleness, ng compassion. I hope that answers the questions. It's not always kasalanan ng isa. Could be also your fault. O pareho kayong nagko-contribute sa mainit na sitwasyon. Talk to that person. Okay? At pag-usapan nyo, kung hindi kayo magkasundo, I will strongly advise you, kayo po ay mag-asawa, then seek a marriage counselor. But make sure it's a Christian counselor. Delikado po kasi ang ordinaryong counselor, marriage counselor, na hindi ayon sa Biblia ang kanyang tinuturo kasi maaaring quick fix lamang yon. Maaaring ituro lang sa iyo yung mga rights mo. Pero kung ang Christian counselor po ay yung mga katuroang galing sa Biblia, yung mga payong makadiyos, mga payong idudulot na parang mapalakas nyo ang inyong marriage relationship. Okay? So yes, kung hindi magkasundo, seek a marriage counselor. Kung hindi nyo naman kaya, kung hindi available yun, then go
and seek an advice from a mature Christian brother or sister. Kaya nga po, importante talaga na you belong to a church, to a Christian church, a biblical church, kasi meron kayong matatakbuhan. There are church leadership. There are also brothers and sisters who can help you provide good counseling, good advice sa inyo, and they can pray for you. The church can pray for you. May pagdadasal kayo. Okay? So, pag laging may away sa bahay, alamin ang punot dulo, pero kung kayong dalawa sa kabila ng pag-uusap nyo ay hindi nagkaroon ng magandang bunga, go and get submit yourself to a Christian marriage counselor or to a mature brother or sister, to your pastor, to a church leader. But ito po, do not let the sin go down while you're still angry. Huwag niyo patatagalin. Huwag na huwag patatagalin. Okay? So hindi lahat ng kasalanan, hindi lahat ng anger ay kasalanan. Okay? Ang Diyos ay nagagalit. Si Jesus Christ ay nag-display ng anger. But alam natin na God remained holy. Jesus Christ remained sinless. So, ibig sabihin, nagalit sila, pero hindi na uwi sa kasalanan. And we can do the same. If we seek God's strength, God's guidance, and counsel. Okay? Ang pinagmumulan po ng galit ay ang indignation. Ang indignation po ay yung anger or yung pagkainis mo. Dahil napuno ka, you're provoked by what is unfair or mean. So yun ang indignation. Yung ordinary indignation, naiinis ka dahil ayaw mo yung nakikita mo, nadidinig mo, or unfair, or masama, mean, karumal-dumal, madumi, mabagsik. Okay, so merong indignation. So hindi naman po lahat ng indignation, kamukha ng anger, ay masama. They are righteous indignation. So God also display righteous indignation over the nation of Israel. Kasi nga matigas ang ulo nila, ayaw sumunod sa Kanya. So there are few verses na sinabi, God displayed His righteous indignation against the nation of Israel. So ganun din po sa atin. Kung ayaw natin magbago, we're subject to God's wrath until we repent, forsake our sinful ways, submit ourselves to the Lordship of Jesus Christ. Okay? So ang indignation, ang annoyance, ay hindi laging kasalanan. So kung ang indignation mo is against unrighteousness, against evil, against injustice, okay, then you can have indignation, but ang term natin yon ay kailangan righteous indignation, na hindi mauuwi sa kasalanan, na your indignation is necessary to preserve good over your relationship, over the person, over the situation, over the ministry. Okay? So, meron pong 4 na bagay tayong dapat bantayan para malaman natin kung ang galit natin ay unti-unti nang nauuwi sa kasalanan. Okay? So, ang galit ay hindi laging kasalanan. Pero let's be watchful of these 4 things na pag nag-observe nyo, na nararamdaman nyo o nakikita nyo nangyayari na, then your anger is no longer righteous. Kailangan ihinto na, i-correct. Okay? These are 4 things. Watch out for these 4 indications, 4 things to help you realize na ang anger mo ay nagiging kasalanan na. Number 1, conflict. Number 2, bitterness. Number 3, isolation. Number 4, retaliation.
Kung ang kasalanan, kung ang galit mo ay lalong nagdadagdag ng apoy sa galit, lumalaki ang conflict. Hindi magkasundo. Conflict. Tapos mag-uusap sandali and then conflict na naman. Mag-uusap na naman tapos conflict. Kung ito ay an ending cycle of conflict, then maybe your anger is unrighteous. Okay? So, ang number 1 po, if you're experiencing conflict, let us remember what Proverbs 29:22 is saying or teaching us. An angry person stirs up conflict. Yon, ang galit na tao stirs up conflict. Sabihin, nagkahamon, naghahanap, nagpo-produce ng away. A hot-tempered person commits many sins. Ayan, sinabi na ng Proverbs. Kung pinapairal ang galit, init ng ulo, marami daw kasalanang magagawa. A hot-tempered person commits many sins. Hindi lamang isa, dalawa, marami. Talaga naman po nagre-reproduce, nagmumultiply ang mga kasalanan. Okay? So, kung nararamdaman yung may conflict na, lumalalim ang away, nadadagdagan ng kasalanan, pagsisinungaling, pagdi-deny, suspicions, doubts, at kung ano-ano, yun ang mga unti-unting kasalanang pumapasok hanggang mainis ka na, maghiwalay na kayo, mag-divorce, then yun po, nag-multiply at nanganganak ang kasalanan. Okay? So, avoid. Ihinto mo na kagad yung kasalanan, humingi ka kagad ng tulong, humingi ka ng dasal. Kung unending cycle of conflict. Dahil kahit anong display ng anger mo ay hindi mababago yung kapwa mo o hindi mababago ang sarili mo. Sitwasyon ay kailangan ng intervention ng Christian counselor, Christian brother or Christian sister, and lots of prayers. Okay, number 2, pagka umiiral na ang bitterness. Ano po ang bitterness? Ang bitterness ay yung inis na nasa loob mo, hindi lamang ito galit, yung talagang ano ka na, matindi ang pagkainis, ayaw mo siyang makita, ayaw mo na siyang paniwalaan. Lagi kang may suspicions, lagi mong pinagdududahan. So bitterness po ay nagkokos ng cynicism. Ano po ang cynicism? Nagiging cynical ka. Ano po ang cynical na tao? Ang cynical na tao ay yung you always doubting the intention of a person. Yung lahat ng intention niya ay pinagdududahan mo kasi nga may bitterness ka, galit ka sa kanya. So kahit maganda yung ginagawa niya, kahit tama yung ginagawa niya, tama yung sinasabi niya, ay pinagdududahan mo pa rin, hindi ka pa rin naniniwala. So, if I have bitterness sa kung halimbawa, sinaries ay may bitterness against me, dahil nga pinalaki ang away, that means nagbunga na ang cynicism. Ibig sabihin, cynical na siya sa ginagawa ko. Halimbawa, uuwi ako na may dala akong bulaklak. Ibibigay ko sa kanya. Tatanggapin niya yon pero sa loob niya, ano kaya ang hinihingi nitong kapalit? O ano kaya ang intention nito? Ba't ako binigyan ng bulaklak? Binigyan ko na nga ng bulaklak. Maganda na yung intention ko. Dahil may cynicism, pinagdududahan mo ang bagay na sinabi o ginawa. Lagi mong binibigyan ng ibang kahulugan. Okay? So, ganun man sa kaibigan, cynical ka na, bitter ka dun sa taong yun, kahit pagluto ka niya, dalang kanya ng ulam, tatanggapin mo, pero sabihin mo, baka may lason to. Ano kaya tinimpla dito? Ano kaya ang hihingi nitong kapalit? Bakit ako pinagluto? Kasi nga, bitter ka na. Lahat ng gagawin niya sa'yo ay may duda kang may kapalit o hindi totoo. Nagkukunwari lamang siya o pakitang tao. Okay? Kaya nga ang sabi, get rid of all bitterness, sabi sa Ephesians 4:31.
rage and anger, brawling, slander, along with every form of malice. So alisin daw yon. Get rid, alisin, ihinto, itapon ang bitterness. Kasi nga, you will be forever cynical. Lahat ng gagawin niya ay pinagdududahan mo kahit maganda na. Kahit tama na. I-date ka, magdudusa ka. Ay, magdududa ka. Dahil sabi mo, siguro may ginawa tong kasalanan kaya nag-ano to. Kaya ako ide-date, ilalabas, i-dinner, o isha-shopping. Laging may duda because there is bitterness. Number 3, that you should observe na ang anger mo ay nauwi na sa kasalanan, yung isolation. Yung humihiwalay ka na, ayaw mo nang siyang makita. Okay, Proverbs 18:1, ang sabi, a man who isolates himself seeks his own desire. Nagiging selfish ka. Yung gusto mo na lang inaalala mo, kapakanan mo inaalala mo, wala ka nang pakialam sa kanila. This could be your spouse, this could be your children, this could be your parents. Di-disown mo na sila. Isolation. He rages against all wise judgment. Kaya ang puot niya ay laban na sa tamang katwiran, wise judgment, wise decisions. A man who isolates himself ay dahil humihiwalay siya, ayaw niyang makitungo. Kaya di ba, hindi niyo pa napapansin po, pagkagalit ka sa isang tao, makikita kayo sa social gathering, sa party, even sa church, hindi kayo nagpapansinan, iniiwasan mo, nag-iiwasan. There is isolation. Kung nandun siya, hindi ka a-attend. Kung nandoon siya sa prayer meeting, hindi ka a-attend. Kung nandoon siya sa church, hindi ka lilipat ka ng upuan. You isolate yourself because galit ka doon sa taong yon. Okay, there's no more reconciliation, there's no more friendship. If that's the situation, then it means that your anger has turned into a sinful status or situation. And number 4, ito po ang pinakadelikado. If you feel retaliation, kung gusto mong gumanti sa ginawa niya, hindi mo siya mapatawad, talagang galit na galit ka, then your anger is a sinful anger na. Okay, you're seeking revenge. You want to get even. Ito po ay kahit sino, friendship, friends, relatives, spouse, anak, tatay, churchmates, workmates. Kaya nga sabi sa atin sa Romans 12:19, do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. Ang sino nagsasabi noon? Ng Diyos. Sabi ng Diyos, it's mine to avenge. I will repay, says the Lord. Ako ang maghihiganti. Ako ang maniningil. Okay, kung itong Romans 12:19 ay pinapamuhay natin, then madali nating mapapayapa ang sitwasyon. Okay? So, magpatawad na kagad, ihinto na ang galit kasi alam natin, ang Diyos naman ang maghihigante. Ang Diyos ang maniningil. Haharap siya sa Diyos upang panagutan ang lahat ng ginawa niya sa iyo, against you, kahit hindi mo alam. Kasi ang kinakagalit natin, yung mga nalaman lang natin, nakarating sa atin. Okay? So, if there is conflict, unending cycle ng alitan, bitterness, meron ka ng cynicism, nagdududa ka na. Isolation, humihiwalay ka na, ayaw mo siya makita, ayaw mo siya makatabi, and there is a desire for retaliation, revenge, then you are already experiencing, committing, harboring, nourishing, sinful anger. Okay? At this stage po, meron kayong questions.
Hindi pa tayo tapos. I just want to stop for a while. Meron kayong questions, kung meron kayong applications na i-apply nyo na dun sa mga diniscuss natin at maganda ang naging bunga. Okay, wala po. That's okay. Hope it's getting clear na dumarating sa inyo, na nakakarating po sa inyo. Importante po sa ating pong pag-aaral sa Tuesday Bible Study Group is to make things clear, to make the Word of God become very clear sa atin. So kaya nga po, hinahalugug natin yan, hinihimay-himay natin yan, maski yung mga literal na interpretation na ina-apply natin noon ay naiintindihan natin ngayon para there's no wrong guilt or condemnation. Okay. Ngayon, kung alam natin na ang galit natin, ang puot natin ay humahantong na sa kasalanan, yun, kailangan ihinto na talaga natin. You need God's strength and help. Okay, let's have some interaction po. Just going to need some, okay. Let's have some interaction. Let's meet. Kikita niyo po. Nakikita niyo si David. So I want to introduce you David. Okay, David is married. He is, nakalagay ba dyan? Nakikita niyo sa screen. How old is he? 45 years old. Married, 3 young kids. He's a church pastor and he's also a full-time, sort of working full-time employee, an engineer. Okay. Let's have some interaction. Ngayon, alam na natin ang righteous anger and unrighteous anger and unrighteous anger. So I'm gonna give you some situation na nangyari sa buhay ni David and let's see. Tignan natin kung si David ba ay nag-display ng righteous anger or unrighteous anger. So let's have some interaction. Okay. Nagalit si David dahil bago siya naging church pastor, ang bagal ng promotion niya. Nag-umpisa siyang gitarista, tapos naging ministry head siya, tapos napunta siya sa evangelism, tapos kung saan-saan ministry siya napunta. But he was desiring, Lord, as a promotion. Dahil sa slow promotion, galit si David sa church leadership. Sa church. Galit siya. Yun ba ay righteous anger or unrighteous anger? At bakit? Meron bang nag-ano? Nagsasalita? Wala. No one wants to volunteer. So masasabi natin na ano yun. Wala ba? Wala nagsasalita? Kasi baka wala yung sound ko. Ay, Pastor. Ano nga Ayun. ulit Yun, buti. Akala ko wala kang sound. Ay, meron naman pa. Yung question po. Yeah. Scenario. Yung scenario yun. Sige, any question? Ay, siguro po, ang masasabi ko, talagang mali po yun. Para po kasing ginawa niyang Diyos instead yung sa leadership, doon siya nagre-rely sa promotion niya, hindi niya po hinihintay yung timing ni Lord. Tsaka, parang pinapangunahan niya po yung plans ni Lord para sa kanya. So, ending po na parang nagalit po siya at napunta po yung galit niya sa leadership instead na ipagdasal niya na lang po. Yeah, that's correct. So that's unrighteous anger. Kasi it's selfish yun eh. Ang inaalala mo, sarili mo. Di ba? Tsaka sabi ng Biblia, that promotion comes from the Lord. So dapat na hindi siya naghintay. Dapat hindi siya nagalit
Kasi wala namang mali ang church. Hindi naman siguro merong hinihintay na makita sa kanya o baguhin niya sa buhay niya bago siya mabigyan ng promotion. So hindi lang naman po sa posisyon ng pastor. Could be ministry heads or worship leading or any area po na ano lang yan, senaryo lang sa buhay ni David. Again. Okay, si David naman ay galit ito hindi sa leadership, galit sa mga taong walang trabaho at humihingi na lang lagi ng tulong sa church. Okay, walang trabaho, hingi na lang ng tulong sa church, free food, free groceries, free bread, tapos even pamasahe, allowance, and all these things. Galit si David doon. Righteous anger or unrighteous anger? Why? Wala. Sige. Ang dapat, anuhin natin yung James chapter 1 verses 19. Sabi, be quick to listen. Maaring nagkaroon siya ng quick judgment dun sa taong yon na walang trabaho, kahit ba matagal na, that could be a reason na hindi siya makakuha ng trabaho, kaya hingi siya ng hingi ng tulong sa church. Di ba? Kasi dapat pakinggan niya, baka kasi iniisip niya, siguro tamad to, ayaw humanap ng trabaho. Dapat inintindi niya, maaaring may sakit, maaaring may hindrance, may obstacle, so hindi dapat siya magalit. Okay? Dapat alamin niya kagad. Kahit ba humihingi ng tulong. Kung kaya naman ng church, kaya ng ang members na tulungan siya, then hindi dapat pairalin ang galit kagad. Okay, sa ano naman siya? As an employee, sa trabaho naman. Ano nga yan? Si David sa opisina kasi ay minsan pag kumakain siya at tapos merong bulong-bulungan at tapos minsan lumilingon sa kanya, niisip na siya ay pinapag-usapan o pinagchichismisan. Kaya ang ginawa niya, nagalit siya doon sa mga office mates niyang ganun ang ginagawa. Righteous anger or unrighteous anger? Again, it could be, no? Hindi naman porket nagbubulungan at tumitingin sa'yo, doesn't mean na ikaw ang pinapag-usapan o pinagchichismisan ka. Best way to do that is to continue. Ang dapat ginawa ni David is continue being a conscientious employee. Yung nagpatuloy siyang maging model employee. Nagtrabaho siya ng maigi, wala siyang ginagawang pandaraya. Then kahit magbulong-bulungan sila, wala siyang dapat ikatakot or intindihin. Okay? Ito naman, siguro madali ang sagot nito. Anyone, siguro madaling masasagot ito. Nagmamaneho si David, 45 years old. Inovertaken siya. Nagalit si David. Okay. Nagmamaneho si David, inovertaken siya. Nagalit siya. Was that righteous anger or unrighteous anger? Unrighteous po. Unrighteous. Bakit, Lynn? Madali pong uminit ang ulo, Pastor, on small things. Tama. Wala namang yun, no? Hindi naman lahat ng overtaking ay road rage kailangan na mangyari o maring nag-aapura yung tao o meron siyang mas importanteng pupuntahan. Kasi kaya naman tayo nagagalit pag ina-overtaken tayo. Para bang na-challenge tayo, di ba? Parang na-challenge ang iyong capacity as a driver. Kaya tama si Linyon, unrighteous anger yon. There's no reason na magalit ka kung in-overtaken ka. Ano man ang reason? Mabagal siya o mas mabilis siya, may nahabol siya o talagang ikaw ay parang pagong magmaneho.
It's not. Reason na magalit ka kung ikaw ay overtaken. Okay. Si David nga ay married with 3 young kids, 45 years old. Ngayon, sa church, merong isang another man doon na malapit sa asawa niya. Okay, laging kinakausap, laging nakikipagbiro, very, ano naman, wala namang kabastos ang dinidisplay pero galit si David doon. Ayaw niya nung ganon. Man was getting too close to his wife or being chatty to his wife. Madalas kinakausap, very jolly pag nakikita yung asawa niya. Ngayon, nagalit si David doon. Nag-umpisa na siyang magalit. Is he displaying righteous anger or unrighteous anger? Unrighteous po kasi hindi niyo dapat quick to judge mga taong nasa paligid natin. Tama, tama that's very good, Mayang. Siguro yung unang question to, no? Yung pangalawang question pala. Hindi ko na-check yung ano. Yeah, we should not be quick to judge other people sa kanilang ginagawa. Mayroong nagbubulong-bulungan, nakatingin sa'yo, hindi. It doesn't mean na pinapag-usapan ka nila. Okay, ito naman po, yung ganun nga, yung sitwasyon si David, mayroon siya napapansing lalaki doon na malapit sa asawa niya, laging kinakausap, jolly, hello, hi. Parang, yun lang, wala namang not being rude, di naman nagiging bastos. But David is angry at that. Righteous anger or unrighteous anger po? For me, I view that as a righteous anger because he is protecting the relationship. Pinoprotektuhan niya ang relationship nila na mauwi kung saan na hindi maganda. It doesn't mean po na hindi tayo pwedeng magbatian, magkausap o maging chatty, maging friendly. Hindi naman po yon. Hindi masama yon. Dapat ganun tayo sa church. Maganda, maluwag ang ating pong samahan, babae o lalaki. Yun lang, yung batian, that's okay. But for David, meron siya sigurong naramdaman na ang marriage niya ay maaaring ma-threaten or ma-risk na merong ma-develop na hindi maganda. So it could be a righteous anger because he is not himself, hindi yung sarili niya ang iniisip lang niya, kundi ang relationship nila. Ang asawa niya. Ganon, para hindi mahulog sa attraction or mahulog kung ano-ano. Okay? Could be a righteous anger. Okay. Si David ngayon ay nasa bahay, 45 years old. Remember, he's married, he's got 3 young kids. Nasa bahay siya. Merong intruder na pumasok. Ginawa ni David, kinuha niya kaagad ang baseball bat. Inambaan na niya. Or palagay na nating napalo niya. Intruder po. Talagang intruder. Hindi ito bisita ha. Intruder. Pumasok doon. Okay. Was that a righteous anger or unrighteous anger? Righteous anger po. Righteous anger. Bakit gold mark? Gold mark ba o mark lang? Gold mark. Yung gold mark po, siguro po, parang reflex na po natin ba na mag-react na gano'n kasi in defense po baka in defense of life natin, kaya siguro righteous anger naman na protektahan naman yung mga mahal natin sa buhay at yung pamamahay natin sa mga
ganong bagay. The righteous anger. All right. What about the others po? Anyone else? Question yung application doon sa scenario na yon? May intruder na pumasok sa bahay. Nagalit ka agad, nagbuhat ka na ng kamay. Inambaan mo na or siguro pinalo mo na. Okay. So tama si Mark, si Goldmark. Tama yung righteous anger. If you're protecting someone against harm or if a loved one, a family, your wife, your 3 kids, ito nga, nandun ang asawa niya, may 3 young kids. So to protect them against an intruder, then David displayed a righteous anger. That is to protect yung mga mahal niya sa buhay. Yun ay nasiguro niya hindi niya kilala to at saka may masamang intention talaga kaya talagang in-express niya na ang poot niya at ang galit niya. So if you're protecting someone against danger, risk, against harm, then you are displaying righteous anger. As a husband and also as a father, you should be able to do that, protect your loved ones. So, si David, hindi natin siya masisisi kung ginawa niya yon. If I was his pastor, I will counsel him na, yes, hindi siya dapat magkaroon ng guilt, wrong guilt or condemnation because he just acted instantly as yung instinct niya as a husband, as a father, to protect his children, his family. Okay, so yun ang mga instances na hindi ka na dapat magdasal, hindi ka na kagad humingi ng tulong. Ikaw mismo, in your anger, express that to protect the innocent lives. Okay. One last. Si David ngayon, umuwi ng isang araw, pagod na pagod. Marami siyang ginawa sa bahay. So, ang wife niya, si Mrs., nagluto ng dinner. Pero yung isinerve sa kanyang dinner ay sunog. Sunog ang dinner. Overcooked o talagang burnt. Nagalit si David. Was that righteous anger or unrighteous anger? Sagot tayo sa mga naka-experience ng ganito. Sunog ang dinner. Magagalit ka ba kagad? O hindi? Unrighteous po, Pastor. Sino yan? Sino sumagot? Asher? Sure po. Opo. For me Unrighteous? po, Pastor, parang unrighteous po yun kasi though pagod ka but wala po ka pong right na magalit kasi hindi mo rin po din kasi alam kung ano yung experience that day ng ng asawa mo, ganun po. That's correct. And kaya nga po dapat kahit sa anong pagkakataon dapat mag-show pa rin po tayo ng love. Kahit ganun po yung binigay sa atin. Yeah. That's correct. That's unrighteous anger. Kaya nga ang sabi sa atin, everyone should be quick to listen. Listen first. So, maaring tanungin mo siya ng maayos. Dear, bakit sunog? Kagad mag-react, kagad magalit. Kung ang reason niya dahil umiiyak ang mga bata, nakalimutan niya yung nandoon sa may oven, na overcook, kasi nga magulo ang mga bata, ganon. Or merong may sakit na bata, inasikaso niya, nakalimutan niya yung niluluto niya. Then kung yun ang nangyari, he was quick to listen first and slow to become angry. So, naiwasan niya ang righteous anger niya. So, kaya naman pala nasunog yun eh. Meron naman palang inasikaso ang wife na necessary kailangan gawin noon. Okay? Kung halimbawa naman, ang reason kaya nasunog ay dahil nasa Facebook si Mrs. o nasa telepono or merong nanonood ng TV.
Okay? Ganon. Ibig sabihin, nag-neglect si wife his duty as a responsible mother, as a responsible wife, then pwede siya mag-display ng righteous anger. Pwede naman, hindi naman kailangan maging violent. Kasi nasunog lang naman yung dinner. Okay? At saka ang reason ay yun lang, naging naging pabaya si wife. Again, it comes to James 1:19. Everyone should be quick to listen, listen. Makinig muna bago magalit. Okay? So, marami pong sitwasyon, instances na pwede tayo mag-display ng righteous anger and also unrighteous anger. It depends po sa sitwasyon. Kaya pag-aralan natin maigis. Pero may mga instances din, kamukha nga yung talaga instantly na magdi-display ka ng anger. Yung may pumasok. Okay? Kung may nagtangka, masama sa anak mo, sa asawa mo, then that is anger. That is anger against evil. Against evil na may mangyayari. Actually, when you're angry against, when you display anger against sin, injustice, or evil, it's a sign of godliness and righteousness. Pag galit ka sa kasalanan, sa pagiging ungodly, sa pagiging unrighteous, then you are displaying the same righteous indignation ng Diyos na galit siya sa kasamaan at sa kasalanan. Okay? And in closing po sa ating pong verse ngayon sa gabing ito ay, let's turn po sa Galatians 5:19-21. Ang sabi dito, when you follow the desires of your sinful nature, the results are very clear. Yun nga, pag sinful nature. Yeah. The results are very clear. Makikita po natin, sexual immorality, kung ang sinusunod daw natin ay ang laman natin, ang carnal nature natin, ang sinful nature natin, ang magre-resulta daw ay sexual immorality, impurity, lustful pleasures, idolatry, sorcery, hostility, quarreling, jealousy, and watch for this, outburst of anger. So makikita natin ang outburst of anger ay madalas nanggagaling sa ating because we follow the desires of our sinful nature. Yon, yung tawag ng laman, naargabyado ako, nasaktan ako, naapi ako, na nasira ang reputation ko, it's me, selfish reason. Then there is outburst of anger. Okay? Selfish ambition, dissension, yun po ang nagiging resulta. Pero makita natin dito, isa yun sa resulta ng ating sinful nature is the outburst of anger. So kailangan talagang bantayan natin ang galit natin because it's the result or the fruit of our sinfulness. Okay? Dissension, division, envy, drunkenness, wild parties, and other sins like this. So makita niyo po ang isang taong laging nagdi-display ng unrighteous anger. Ang sabi dito, let me tell you again, as I have before, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Bigat na warning, no? So ang mga taong maiinitin ang ulo na walang dahilan, laging galit, sabi dito, anyone living that sort of life will not inherit the kingdom of God. Kasi nga itong mga list of sins na ito is an indication that that person is not saved. Kasi nagro-rules pa sa kanya ay ang sinful nature niya. Kaya kailangan yun ang targetin, sinful nature niya. And the only way that can be addressed is having a relationship with Jesus Christ
because the righteousness of Jesus Christ can be imputed. Ibig sabihin, pwede nating isuot, pwede nating ilagay sa ating sarili. Then our sinful nature can be controlled. Hindi mawawala completely yon, pero nababawasan yon. So we can start eliminating these sins. Yung mga idolatry, sorcery, hostility, jealousy, quarreling, lalong-lalo na outburst of anger. So makita nyo, kahilera ang init ng ulo, palagilayten sa mga malalaking kasalanan na magiging dahilan ang isang tao ay mapupunta sa impyerno. Hindi makakarating sa langit. Hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Outburst of anger. Kaya, let's watch out for our init ng ulo. Ang mga galit natin. Okay, dyan po ako, ihihinto na. At kung meron kayong questions or tanong ni Mark, dealing with our sinful nature is the bottom line. Okay. Isuot po, Pastor, paano po yun? Yung impute, yung nga, parang isinuot mo ang kabutihan ni Jesus Christ. Inilagay mo sa iyong sarili ang righteousness niya. Di ang nakikita ng Diyos ay hindi na yung maduming suot mo, kundi ang malinis na ikaw. So God will see when you have the relationship with Jesus Christ, His righteousness will be imputed in you. Kasi nga, when you believe that Jesus Christ has already paid for your sin, He died for your sins, He was buried and rose again, then that is all for your salvation, so that you can be redeemed for your sinful nature at ibinigay na sa iyo ang righteousness ni Jesus Christ. Okay, so yun po, isinuot na natin ang kabutihan ng Diyos, imputed. So not literally po, yun ay allegorical o symbolical na isinusuot natin ang parang binigyan tayo ng puting-puting damit ni Jesus Christ, that His righteousness, dahil basahan, madumi, punit-punit ang ating righteousness sa harap ng Diyos, then we're given a new garment, the garment of the righteousness of Jesus Christ. So makita niyo po ang relationship sa Panginoon kay Jesus Christ ay malaki ang nagagawa. Hindi ka lamang isisave, kundi ang pati ang masasamang pag-uugali natin, ang init ng ulo ay nababawasan, napapalitan at maaaring completely put under control. I hope everyone po is clear tonight about anger, that we have read enough scripture to apply sa ating buhay. Kung tayo po ay meron tayong kahinaan diyan sa area na yan, ang pagiging mainitin ng ulo, madaling magalit, madaling mapundi, maikli ang pasensya. That means we are being gripped by unrighteous anger. Okay po, any question before we close? Any addition? Any application? Salamat po. Salamat sa inyong lahat na ang ating mong pag-aaral ay malinaw ngayong gabi, na ito po na ay applicable sa atin, ma-apply natin sa buhay natin. Ikaw, ako, matagal ng Kristiyano, bagong Kristiyano, hindi pa Kristiyano. Ito po ay isang area na kailangan i-address natin in a biblical way. So, salamat, binigyan tayo ng pagkakataon na Tuesday night, ito po ay ating napag-usapan. Okay, so anyone po, this is recording, may recording tayo. If you want, anyone po na you feel na he or she needs to hear this discussion, so feel free to share the recording. Okay, kung wala na pong question, that's well and good. And also, let's include this in prayer. Lynn and Andrew, aalis na kayo bukas, no? Bukas ang flight nyo?
Opo, bukas po. Wow. So we're gonna miss Lynn and Andrew. Sana makaano sila na maka-join pa rin. If may signal o may time, may opportunity sa kanilang holiday. But enjoy your holiday, take care, and have a good and safe flight tomorrow. Okay, let's include Thank you po. ano yun? Thank you po, Pastor, and sa mga kapatiran. Yeah. So whenever you have opportunity po, let's remember them. Keep them in your thoughts and in prayers po. Lynn and Andrew, so we'll miss them for mahigit isang buwan. Yeah. So yeah. But it's a well-deserved break. Kailangan nila ng break. They've been working hard sa kanilang mga trabaho and also sa church and also sa ministry. Okay. Let's pray before we say goodnight. Let's sit in po. Christine ang naatasang mag-close in prayer tonight. So let's also include Andrew and Lynn. Let's join in prayers po. Good evening. Let us pray, brothers and sisters in Christ. We praise and honor you, Father God, as we study your word together with our brothers and sisters. Thank you, Lord, for tonight's Bible study, that we were able to learn and dwell into your word. Thank you, Father God, for always reminding us to live more as Christ-like through your words. Thank you, Lord, for Pastor Noel, in giving him wisdom and strength as he faithfully lead this Bible study every Tuesday. Lord, Father God, teach us to quick to listen to others and to your word through the Holy Spirit, to be slow to speak and slow to become angry, so that we can fulfill your desires to us. Help us to react to unwanted circumstances righteously, to follow you and be attentive, O Lord, of what you wanted us to do and accept, and forgive our brothers and sisters who have wronged us. Forgive us, O Lord, for all of our sins, for all that we have done to others. Please help us to forgive more and be gentle to others. Teach us, O Lord, to bring the fruits of the Holy Spirit in our hearts, such as joy, love, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, that we may remain to be understanding and solve conflicts biblically and according to your word. Help us, O Lord, to remain faithful to you and to all our fellow believers, to continue deepen our relationship with you, our God. We ask, Father God, to keep our brother Andrew and Sister Lindsay to be safe as they travel back to the Philippines starting tomorrow. This we all ask through your mighty Son, Jesus Christ. Amen. Thank you, Christine. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Thank you. Kung okay lang po sa inyo, let's have a group photo. Sana okay sa inyo to turn your cameras. And let's say hi to Goldmark. Goldmark, first time natin. Hello, Goldmark. We welcome you. Thank you for joining us. Hope you can join us again next week, Welcome, Goldmark. Goldmark. Hi, Thank Goldmark. you. Thank you po. Thank you po. So, kaibigan siya ni Asher. Thank you, Asher, for inviting Goldmark. I hope we all learned tonight. Any question, Goldmark, let us know or ask Asher. We can assist you. But for now, Love and Rob, ready na kami. Okay, let's take a photo first. And ready? 1, 2, 3, smile. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you. Thank you po. Good Hello, night Nanay po. Ninita, Nanay Ninita, Good and night po, Ate. Lynn. Gising pa pala yung Ang isa. laki ng tisli. Hello, Mayang. Thank you for joining us, Mayang. Thank you, Good Cha. night po, everyone. Good night po. See you next Good night month. po. Bye. Ingat kayo Thank po you. Thank you. sa flight niyo, sis and Brother Andrew. Paano kayo pupunta sa airport, Andrew and Lynn? Magbabas na lang po kami, Pastor.
Bus from Canberra, ganon, meron? Opo. Meron pala. Opo, yung Si first Pauline. trip po, 6 a.m. Yun po ang ano namin. Ano yun? Sa ano na? Sa airport na, ganon, diretso? Opo, diretso ng Opo, airport. diretso po. Ihatid po kami ni Erwin sa terminal bukas. May terminal dyan. Bus terminal. Bus terminal Opo. po, opo. Diretso na. Ano yung mga 3 hours din? Ganon. Opo, Opo. 3 hours din po. Tapos at least 12 bus, po no? ang lipad. 12 noon ang lipad. Parang sakto lang din po. Hopefully po walang delay para ano po. Oo nga, no? Pero maganda, no? May bus pala yun. At least relax kayo. Hirap din mag-drive, no? Opo. Dapat po Tapos- magre-rent kami parang ang laki po ng difference din, Pastor. Oo nga, Kaya, meron pala. Hindi ko alam na may bus pala. That's really very convenient, no? Opo. Ay, nako. Enjoy kayo, ha? Enjoy Boracay. Salamat po, Opo. Pastor. Thank you po. Lots of photos. Pauline. Take care. Bye-bye, Pauline. Pauline! Ako naman, no? Tignan mo nito. Yung Pauline, parang siopaw. Grabe ang... grabe ang... grabe Bye, ang... Cha. God bless. Bye, ate. Ingat po. Bye-bye. Hello, Erwin! Hello, Cha! Ay, si Pauline, no? Parang iiyak na. Pastor Noel, Yes! may space pa po kayo sa car niyo sa Sunday si Kuya Kuya Edwin pala. Kasi sasabay si Ronel sa amin tsaka yung mga bata. So, Yay, ang dami nyo. Lablab and Rob, hindi ko pa nga pala nasasabi sa inyo kasi nga wala ako sa Sunday. Kasi wala po Ay, kayo. oo pala. Oo. kasi nga surgery kinabukasan meron kasi Oo, tama. So, sino po i-preach? si Long, si Kuya Long. Si Kuya Long. Sige, i-ask ko si Kuya Long baka Oo, kaya We will pray for you, Pastor. Pahinga po Salamat. kayo. po, Pastor. Opo. Pahinga. Ay, kunin lang namin yung mga gamit. Siguro, Pastor, kami na magdala. Yung Oo, mga stands, tsaka yung sa audio. oo. Sige. Gusto mo ihatid ko dyan? Hindi, pick up na lang po namin sa inyo. Ay, oo nga pala. Teka, andyan si Rob. Dito, Brad. Out na po kami. Bye Sige, po. Andy. Bye po. Andrew, Bye have a good flight. Apo, thank you po, Pastor. Ingat kayo, just enjoy. Huwag nyo kami isipin. Pero Apo. kami isipin namin kayo. Bye po. Sige po. Good Sige. night po. Good night po. God bless. Rob, Sige, ingat kayo. Good night, love. Good Enjoy night. Boracay. Enjoy Boracay. Okay. Nandito po, nakikinig. Rob, okay ka ba sa Thursday yung food bank? Okay, God. Okay daw po siya. Oo, kasi walang holiday sa Friday kaysa Thursday namin kukunin. Pero okay ka na ikaw maghatid? Okay po, walang problema. Sige, dadalhin ko na lang diyan para pati di yung hindi pwede ko bang iwan yung gamit? Pwede po, pwede. Hindi mawala 'yon? Hindi, may mga... yung mga gadget. Dadalhin nyo na lang po. Ida-drop off nyo na lang din. Kung gusto mong gano'n sa ibang araw na lang. Sige, Baka- pwede din po. Kasi meron namang si Ninang Presi sa labas porch. O minsan nandito din si Ninang Presi sa bahay. Ganon. Sige. Yun na, inaalala ko baka mawala. Di baling mawala yung sa food ba kasi kailangan yung gamit. Basta lang siya, yung parang i-hide lang siya doon talaga sa may Oo. yung sa loob. Oo. Yung mga tables po, Pastor, nakita nyo po yung Oo, mga nakita ko na, nagamit namin, nakita ko na yung white bag. Kasi nga, Rob and Lablab, yun nga, yung surgery kasi sa Monday morning. Kasi pag Sunday, there's a lot preparation kasi hindi ako pwedeng kumain. Tapos ang daming iinumin. Opo. Understandable po. Yung kaya, mahirap kasi mag-drive na ganon. Kaya, Opo. Kailangan talaga ng rest. okay, hindi na ako pupunta ng Canberra nung Sunday na yun. Oo. Sige po. We will pray for you po. Oo, salamat. Ayun, kasi may dami nilang pinapainom na kung ano. Para preparation daw yung
Ano ko. So morning po ang Finish daw. operation nyo. Sa palagay ko, hopefully, kasi nga, ano na, sana wag ng hapon kasi gutom na ako. Kasi Saturday, wala nang kain eh. Ay, sorry. Midnight. Sunday, midnight ng Saturday. The whole Midnight. Sunday, wala nang kain. Yeah. Ganun. Okay. Sige, salamat sa tulong nyo. No, Salamat no po. problem po. Thank you din po. Bahala na kayo sa Canberra. Bahala Huwag na po kayo. kayo mag-worry. Sige. Magtutulungan po namin. Sige. Okay. Thank you, Robin Sige Labla. po. Okay. Sige Good po. night. Good night. Good night. Good night. Okay.